araw ng Panginoon ang tunay nga na matawag po tayo. And every gising is a blessing. Amen. Panginoon sa umagang ito, sa araw na to. Patuloy po natin ilagak ang ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon. Alright, so purihin ng Diyos. Gusto po kayo. Meron ba tayong sounds? Ayan, so purihin ng Panginoon. Po, tayo po ay magpasimula sa ating pong morning devotion, ang ating pong Bible reading and meditation sa araw na to, March 21. Palang araw po sa bawat isa. So, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagdakila sa araw na to. Tayo po ay patuloy na manatili po sa presensya ng Panginoon at tayo po ay magbabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon muli na sa araw na to, Lord God, binigyan mo kami ng bagong buhay, bagong lakas, bagong pag-asa. At alam ko, Panginoon Lord God, na sa buong maghapon pagtatagumpayin mo ang bawat isa na ikaw ang Diyos na magbibigay kaparaanan po sa amin upang makamtan ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Lord, hinihiling po namin na ikaw ang Diyos na mayroon sa buhay po namin, for without you we can do nothing. Lord, sa oras na to, maghari ka at mag-instruct ka, ma-lead mo kami at turuan mo kami na manahan sa iyong salita, makinig, Lord God, ng iyong revelation at patuloy na magtiwala sa iyo, Lord God, at anuman mga temptation, mga distraction, anuman pang, Lord God, yung pandideceive ng kaaway ngayong araw na ito, Lord God, iyo po kami pang, Lord God, na ituon ang aming mga paningin sa iyo lamang at wala ng iba. At Lord God, lahat ng mga goals and plans, desires, Lord God, tinitiwala at tinataas po namin sa iyo, not our will but your will that will be done, O God. At patuloy nga, Ama, na ikaw ang Diyos na kumatagpo ng aming mga pangailangan, pinansyal, material, Lord God, mga pagkain, Lord God, na aming pong kailangan sa buong maghapon, Lord God, especially ang aming pong spiritual na buhay na patuloy mo nga, Ama, na sinusupply at patuloy na tinutugon, Lord God. Sa oras na to, O God, hallelujah, kami po ay magbabasa ng iyong salita. At sa aming pagbubulay-bulay, patuloy kang mag-reveal, patuloy kang mangusap, patuloy na ipaunawa mo, Lord God. Bigyan mo kami pang, Lord God, ng paunawa at patuloy na ito yung maitanim sa aming mga puso't isipan. Salamat po sa araw na to, salamat po sa umagang ito, salamat po sa bawat buhay, sa bawat naabot ng live na to, Panginoon. Mangusap ka, kumatok ka sa kanilang mga puso at patuloy na pagharian mo ang bawat isa. Lord, sa oras na to, God, patuloy nga, Ama, na kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos ng aming buhay. Ikaw lamang hinahangad at inaasam-asam po namin at patuloy na ikaw ang Diyos na gagawa sa buhay po namin, Lord. And tinataas po namin sa po ng aming mga pamilya. We thank you, Lord, for the blessing. We thank you, Lord, for the opportunity, Lord God, privilege, Lord God. We thank you, Lord, for your love. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, pagsama, paggabay niyo po sa amin, Panginoon. Minsan po, Diyos, hallelujah, ang puso po namin, Panginoon. Dahil mahinangad, kundi ikaw, Panginoon, patuloy ang nakatagpuin mo. Salamat po sa
umagang ito. Salamat po sa buhay at pag-asa. Ito po sama namin dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, to God be all the glory. Good morning, Brother Art. Yan. From Sikihor. Yan. Shout out. Nag-Bible reading po tayo at nandyan po sa caption ng ating pong binabasa mula sa salita ng Panginoon at tayo po ay mag-devotion, meditation, ano po. Ayan, so purihin ang Panginoon. Sige po, hindi na po tayo magpapakatagal po at medyo na late na rin po tayo makapag-start. So, nagkakaroon ng problema ang aking keypad. So, purihin ang Panginoon. Awit tayo, isang awit bago tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Awit tayo ng isang awit. So, kamusta po ang araw mo? Ang iba, busy na, nasa work. Yung iba naman nasa bukid, yung iba nasa business nila, yung iba nasa kalye. Ingat po tayo sa kalye, sa kalsada, sa pagmamaneho, sa inyong biyahe. Samahan kayo ng Panginoon. Yan, awit tayo sa Panginoon. Jollibee chicken fillet. So saucy. 69. So, sige po, tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Witin po natin ang ligtas. Ano po? Sa English, yung safe na kanta po namin worship victory. Victory worship. Awit po tayo. Let us sing a song. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Ay, liban. Ay, baby ko. Laging ligtas ang puso. Mangusap ka, likod mo'y nakikinig sa ingay man. Tulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa iyong puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan Pangsap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Tulong mo'y natatangi,
ngalan mo'y kalungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagsambat, pagdakila sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So sige po, tayo po ay magpatuloy sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, at babalik po tayo doon sa verses po natin. Ano po? So once again, from Luke chapter 4 verse 31 to chapter 5 verse 11. So hanggang dyan po yung ating Bible reading, and then sa Psalms, Psalms awit chapter 64 verse 1 to 10, and sa Kawikaan chapter 11 verse 22. So yan po ang ating pong Bible reading. Samahan niyo po ako, get your Bible, or else andyan po sa caption po natin ang inyong pong babasahin. Pwede niyo po ako sabayan at pag bulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon. So amen. So sige po, tayo pong lahat ay magbasa ng salita ng Panginoon. And from chapter 4 verse 31, sabi niya po dito, mula roon si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. Wow, yes. Siyempre naman, siya ang anak ng Diyos, no? Ng katawang tao, na mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina na si Maria, may kapangyarihan na dahil siya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. What is that, baby? Water. You want to water? You want to watch? Or you go to mommy? Get the phone, mommy. Come on. Okay, verse 32, sabi niya po dito, namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat ang
ay sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki roon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu, sumigaw ito ng malakas, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Yan. So, mula sa mga Diablo, alam nila kung sino si Jesus. Ano? At kilala nila ito. Okay? Siya ay ang banal na mula sa Diyos. Siyempre naman, siya ang banal na buo sa pamamagitan ng banal na espiritu na ginawa ng Panginoon. Subalit, sinaway siya ni Jesus. Tumahimik ka, lumabas ka sa taong yan, at ikay mailugmok. At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi, kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Mauutusan niyang lumayas ang ang masasamang espiritu at lumalayas naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Verse 38, si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataon ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo sa Jesus sa tabi ng higaan ng babae at niutos na mawala ang lagnat. Ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanya. So, yun po ang magandang responde, no? Na pagka po nakaranas po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, ano po ay automatically na tayo po ay magre-respond doon sa ating Panginoong Jesus, which is ang respond natin ay ang maglingkod sa Kanya. Ay pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Anuman ang karamdaman ng mga ito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Okay? Sabi ko nga kanina, even ang mga diablo, ang mga demonyo, kilala ang Panginoong Jesus at sila ay natatakot dito sapagkat itong si Jesus ang talaga namang makapangyarihan. Ano po? At wala silang kakayanan na labanan ang Panginoon. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita. Okay, sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Verse 42, nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang sa pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan, basa mo nga, hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi ni Jesus, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako sinugo. Okay, ito at nagpatuloy siya sa pangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. So, may rason kung bakit po naparito ang Panginoon, na kung saan ipapahayag niya ang paghahari ng Panginoon, ng Diyos, kung saan lahat dapat ay makapakinig at hindi siya nanatili sa isang lugar lang. Siya ay pumaroon sa iba't ibang mga bayan upang ipahayag ang paghahari ng Panginoon. So, nararapat, ay, pinala niya sa damitan mo, bilisan mo. Ayun na. Sa may pusa. Sige, kinukuha niya yung magsasabi.
mo na. Labas, labas. Okay, so na-distract tayo. Okay, so sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Yan nga po, ang kadahilanan ng Panginoon kung bakit siya sinugo dito ay upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. So, yan po ang magandang balita po sa atin na ang kaharian ng Diyos ay naibalita o naipangaral sa bawat isa, at ito po ang nais ng Panginoon sa atin na tanggapin po natin at kamtan po natin yung kaharian ng Panginoon. Amen? So, verse 5, chapter 1, verse 11, chapter 5, verse 1 to 11. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Wow, grabe, no? Yung pagnanasa ng mga tao, no, kahit na siksikan na, kahit na, alam mo yun, nag-uunahan pa sila para lumapit kasi gusto nilang makapakinig ng salita ng Panginoon. Ano po? So, sa panahon po natin, I pray and I do really believe na, no, na magkaroon pa rin tayo ng pagnanasa. Sarado may pinto, Ahal. Pagnanasa na tayo po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Andun yung ating pong pagsusumidhi, pagsisikap, at the same time yung binibigyan natin talaga ng effort, na binibigyan natin ng puso, ano po. So sabi dito, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinis ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat, at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito at napag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. So, yun po, dahil ang mga tao ay nagsilapit sa kanya, nagsiksikan, so maybe si Jesus ay kailangan niyang dumistansya, kaya pumunta siya dun sa bangka ni Simon at dun siya sumakay at naupo at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Okay, sabi niya, sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon na nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Tinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat, halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Naggilala sila at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong uhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Praise God, ano po? So, napakabuti ng Panginoon. Well, napaka-sarcastic. Parang hindi mo maintindihan yung mga sitwasyon mo. Biruin mo, ayun na si Simon Pedro at yung ibang mga nasa bangka na sila Santiago at Juan, kung papansinin po natin at yung mga iba pang nandoon na nangingisda, papansin po natin, sila ay may trabaho at ang trabaho nila ay mangisda. At the same time, talagang sa panahon na yon wala silang nahuli. Pero dahil sinabi ni Jesus, sila ay sumunod.
kung anong meron na lang kay Jesus that time na bigla na lang silang sumunod. Kung totoo sabihin lang nila, pagod na po kami, wala nga kami nahuli. Nasabi nila, wala silang nahuli, magdamag sila. Magpapahinga na lang po kami, matutulog na lang kami, meron pa kaming gagawin, meron pa kaming aasikasuhin na iba. Pwedeng ganun yung sinasabi, maraming rason na pwede nilang sabihin sa Panginoong Jesus. At sa panahon po natin, ganun ang lagi, marami tayong mga rason na kahit na narinig na natin yung kapahayagan ng salita ng Panginoon, marami na tayong na witness, na napatunayan sa Panginoon na pag sumunod ang isang tao, ang lingkod ng Panginoon, o isang mananampalataya naniniwala sa Panginoon, ay maraming himala na pwedeng maranasan. Pero sa kapanahon na natin ngayon, ang dami pa rin, kahit na sabihin na, paalalahanan na, talagang sinisiksik na, sa kanila yung salita ng Panginoon at nire-remind na ng mga tagapahayag at lingkod ng Panginoon na ganito dapat yung gawin. Pero ang dami pa rin at ayaw pa rin sumunod sa Panginoon. Nakakalungkot, Pero dahil dito sa naranasan po nila Simon Pedro sa Panginoon, isang himala sa kanilang buhay na na-encounter nila ang Panginoon sa kanilang buhay at ngayon na-witness nila yung kapangyarihan at ngayon anong ginawa nila? So dun sa nahuli nilang isda, pwede na sana silang magpiesta, pwede na sana silang mag-enjoy sa buhay nila na ilang araw silang hindi mangingisda at ang gagawin na lang nila sana ay iuwi yung mga isda, linisin yung mga isda, iluto at kainin, at ipamigay sa iba, at pwedeng ganun na lang sana na ma-enjoy nila yung kanilang mga nahuli na isda. Pero alam niyo po ang ginawa nila, narinig po natin yung binasa sa salita ng Panginoon na kung saan nung sila ay talagang na-amaze sa Panginoon, anong ginawa nila? Lumuhod sila, at lumuhod sila sa Panginoon, inamin nila sa harapan ng Panginoon na sila ay makasalanan. At the same time, ito po ang isang napakaganda, na kung saan, andun yung revelation, andun yung tugon ng Panginoong Hesukristo na huwag silang matakot sa Kanya. Bagkos, ito po yung isang maganda, Nung sinabi ni Jesus na hindi na sila mangingisda dahil ang gagawin na nila ay manghuhuli na ng mga tao at hindi ng mga isda. Yun yung napakagandang napakagandang revelation, Narinig nila sa Panginoon na sila ay hindi na mangingisda ng isda, kundi manghuhuli na sila ng tao. Ibig sabihin nun, sila ay pupunta doon sa maraming tao, magpapahayag ng salita ng Panginoon. At the same time, ipipunin nila ang mga tao para sa Panginoon. So, yun yung isang bagay na katunayan doon, na napakalaga, na importante sa buhay ng tao, na pag narinig mo na yung sinabi ng Panginoon at meron siyang pinagagawa sa iyo, huwag ka nang mag-doubt pa, huwag ka nang magdalawang isip pa, at huwag ka nang magduda ba sa Panginoon. At the same time, huwag kang matakot, sapagkat ito yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit ang Diyos ay naparito para tawagin niya lahat ng kanyang mga pinili at ang kanyang mga anak. So, napakaganda, Sabi ko nga kanina, dapat ang gagawin na lang nila Simon Pedro dahil meron silang nahuli ay iuwi sa kanilang bahay yung isda at ito ay iluto at kainin ng sabi ko nga, pwede ding magpiesta kasi 2 bangka yung kanilang nahuling isda. Pero anong ginawa nila? Nung sinabi ni Jesus, iniwan nila yung kanila pong mga nahuli, even yung kanilang bangka, iniwan nila para sumunod sa Panginoon. Sabi dito, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Yan po ang isang bagay na itinuturo po sa atin ng salita ng Panginoon. Once na may encounter at marinig po natin ang salita ng Panginoon o kapahayagan ng Panginoon, na pag may sinabi po sa atin, which is lagi po namang sinasabi ng Panginoon, pagka meron siyang revelation sa atin, meron siyang ipagagawa sa atin. At yun po ang nais ng Panginoon na masunod po sa atin. Sundin po natin kung ano po yung sasabihin sa atin ng Panginoon. Okay, so punta naman po tayo sa Awit chapter 64, ang ating pong Bible reading from verse 1 to 10. Sabi niya po dito, O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ay pakinggan. Sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Ipagtanggol ako sa mga pakanatlihim
na sabwatan niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakataas o napakatalas, tulad ng palasong iniaasinta kung sila'y mangusap. Sa kublihan nila, sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-uusap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. At ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas, ayos na itong kasamaang ating binabalak. Grabe, ano? Damdamin ng tao at isip nila ay mahiwagang ganap, subalit ang Diyos, at hindi yung unang mga verses na binasa po natin, ano? Ang mga taong walang Panginoon, ang mga taong taliwas ang kanilang ginagawa at punong-puno ng kasamaan, at wala silang ibang hinahanting kundi yung mga taong mabubuti o taong nasa tuwid, or sabihin natin nasa Panginoon, ano? So sabi dito, subalit ang Diyos ay may palasuring di magpapabaya. Walang abog-abog silang tutudlait, susugatang bigla. Dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya't wawasakin, at ang nakakita sa gayoy sinapit sila'y sisisihin. Yaong makakita'y sisidlan ng takot, ipamamalita ang gawa ni Yahweh at isa sa isip ang kanyang ginawa. Yun naman po ang dapat natin gawin, ano? Wala tayong ibang dapat gawin kundi ipamilita yung kabutihan, kapangyarihan, yung kakayanan ng Panginoon, at nang sa ganun maalala natin na kaya niyang gawin, ano, lahat ng bagay sa bawat isa po sa atin. Kung tayo man, ano, ay mamumuhay sa kasamaan, ano, at gagawa ng masama sa mundo, ano, sa kapwa, ano, sa mga sa paligid natin, alam na po natin kung ano po yung ating kakahuntangan, sapagkat ang Diyos po ang ating makakalaban. So sabi dito, sa gawa ni Yahweh, ang mga matuwid pawang magagalak, magpupuri sila, at sa piling niya ay mapapanatag. So, yan naman po ang mararanasan ng mga taong matuwid na nasa Panginoon, na umaasa, nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Ano po, sapagkat hindi sila pababayaan ng Panginoon, sasaklolohan sila ng Panginoon dito sa mga taong gagawa ng hindi maganda para sa kanila. So, yan po ang tulong na mararanasan ng mga taong nasa Panginoon. At kailanman hindi niya pababayaan ang mga taong umaasa sa Kanya. Ayan. Yan na naman ang buhay ko. Okay, so purihin ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan na basta-basta na lang na maapi ng mga masasamang tao, at hindi niya hahayaan na tayo po ay malugmok at maagaw, ano, mapabagsak ng anumang mga gawa ng kaaway po sa buhay po natin. Well, sabi ko nga, no, nung last morning ba yun, or nung last evening, na kung saan kahapon kung saan itong diablo na nagtempt kay Jesus, sabi niya, hindi man niya napabagsak nung time na yon, pero marami pa daw, sinabi niya na meron pang mga pagkakataon sa buhay, sa pagkilos ng kaaway, na gagawin niya yung mga bagay na yun, malibang hindi sa Panginoong Jesus kundi sa ating nasa generation ngayon, na andyan pa rin yung paggawa ng diablo para tayo po ay pagbagsakin, ilayo sa Panginoon, wasakin yung relasyon at pananampalataya sa Panginoon, ibaling sa mga makamundong bagay, sapagkat tunay nga, mula sa diablo kay Satan, inalok niya ang Panginoong Jesus, na kung ano man ang nakikita niya sa paligid niya, ibibigay sa kanya, basta sambahin lang daw siya. So malibang sinasamba na natin yung mga alok ng diablo dito sa mundong ito, kaya na naliliban na tayo, at the same time nawawala na yung focus natin sa ating Panginoon, at hindi na natin nabibigyan ng oras, ng puso, ng isip, ng buhay natin ang Panginoon, dahil naagaw na tayo ng diablo at na-focus na tayo doon sa kanyang inalok sa atin. Well,
in the other side, ano po, kung tayo po ay nakapokus sa ating Panginoon, alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng Diyos sa ating mga pangailangan. Kaya nga sabi niya doon sa Matthew chapter 6, huwag tayong, mangamba at huwag tayong mag-alala. Kung saan, alam naman ng Diyos ang ating mga pangangailangan. So, ayan. So, itiwala natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan. So, punta naman po tayo sa huling verses ng ating pong Bible reading from Kawikaan, chapter 11, verse 22. Verse 22, ito po ang sinasabi, ang magandang babae ngunit mangmang naman. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ayan. So, parang palamuti lang. Parang ganun, So, walang maitutulong at walang magandang naidudulot. So, kung magandang babae ka man, sabihin na natin magandang lalaki ka rin, kung ikaw naman ay mangmang sa karunungan ng Panginoon at wala kang relasyon sa Diyos at hindi mo sinusunod ang Panginoon, parang ito ay kamangmangan lamang, at wala ding kwenta. So, ito ay hindi makakatulong sa iyo. Because mas maganda kung ikaw ay nagandang imahe ka, at alam mo na nasa iyo ang Panginoon, may magandang maidudulot 'yon. At 'yun ay isang magiging kapuri-puri sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil alam natin na ito ay kaloob ng Panginoon. At the same time, gagamitin natin para sa kapurihan ng Panginoon. So, napakaganda po na tayo po ay may alam sa Panginoon at doon sa salita at kapahayagan ng Panginoon at kung anong plano ng Panginoon. May angat ang may alam sa salita ng Panginoon at the same time, hindi lang basta alam kundi ito ay ninanasang maisapamuhay at masunod sa kanyang buhay. So sabi ko nga po in the past days na sinasabi natin, we're not perfect, but sa paningin ng Panginoon we are perfect kasi we are His image, at the same time we are created on His image. At the same time, sa pamagitan ni Jesucristo, binigyan tayo ng pagkakataon muli na maibalik sa presensya ng Panginoon, muli maibalik doon sa puso ng Panginoon. At the same time, mayroon tayong kaparaanan na ngayon may ugnayan na muli, malayang akalapit sa Panginoon. At ang Panginoon din naman ay patuloy na nagpapahayag upang maging perfecto tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi yung guidance, yung instructions, yung leadings, yung love ng Panginoon, actually hindi niya tayo tinitingnan na makasalanan dun sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Tinitingnan niya tayong banal sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay ng buhay para po sa atin. So, yan po ang isang katunayan at katiyakan po natin na kung saan itong buhay na to ay hindi na sa atin kundi sa Panginoon. Kumbaga, para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? So, yan po ang isang magandang aral na ating pong dapat matutunan mula sa salita ng Panginoon na siyang nagiging gabay po sa atin para po tayo po ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi lang basta sa kalooban natin na nasain ang lahat ng bagay na meron dito sa lupa, ngunit mahiwalay naman tayo sa kanya. Kaya nga sabi ng Matthew, kahit kamtan mo ang buong daigdig, nasa iyo na ang lahat ng kayamanan o meron na sa iyo ang lahat ng karangyaan dito sa lupa, kung hiwalay ka naman sa Panginoon, anong maibabayad nito? Hindi kayang bayaran ng kayamanan ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon o yung relasyon na gusto ng Panginoon sa atin, kundi pusong mapagpakumbaba, pusong nagnanasa. Ingay ni baby. Sobrang natutuwa siya at nagagala siya. Hindi ko alam kung ano yung nakikita niya doon sa taas. Kawala siya. Masaya siya. Talaga naman. Parang may kausap siya doon habang nakikinig siya. So, yan po ang isang bagay na napakagandang maunawaan at matutunan natin. Muli doon sa ating pong pinag-aralan from Luke, once we experience God, we encounter God, wag na po tayong mag-atubili. Bagkos, pwede natin at kakayanin nating iwanan ang lahat ng bagay dito sa mundo, masunod lamang ang kalooban ng Diyos, magawa lang po natin ang pinagagawa ng Panginoon. So, yan po ang isang bagay na
pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hindi lang po yung mga bagay dito sa makamundo, kundi hanggang dun sa kanyang kaharian, makakamtan po natin sa tulong po ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagdulot po sa atin ng buhay na walang hanggan. At siya ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon doon, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat wala sa silong ng langit ang binigay maliban doon sa pangalan ng ating Panginoon na siyang ikaliligtas ng marami. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag nating ikakahiya ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na siyang magliligtas sa maraming tao. Kaya nga ang salita ng Panginoon, ating pong nasain, ang ating pong yakapin, ating pong tanggapin, ating pong ilagay sa ating puso, sa ating isipan, sa ating mga labi, sa ating buhay. Ito ang maging gabay. Salamat po sa bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Tulad ng na-witness natin doon, ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan. Yes po, from the beginning, alam po natin yan, when He created everything through His Word, sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ito ay sinalita at nangyari. At ito po nung nakita natin. Oy, napakaingay mo naman. Mas malakas yung boses ko sa akin. So, ayan po, kung papansinin po natin, lahat ng binanggit ni Hesukristo ay nangyari, pinahayag niya, Simon Pedro, ibato mo ang iyong lambat, at makakahuli ka, so alam ni Jesus yun, ano nangyari, yun nangyari. At nung sinabi niya, okay, hindi ka na mangangalakaya hindi ka na manghuli ng isda at mangangalakaya ka na ng tao, nangyari, sumunod ang mga ito sa Panginoon. So yun lang po ang isang kapahayagan ng Panginoon sa umagang ito. Lagi po tayong maging aware sa revelation, sa mensahe ng Panginoon, sa ipinapahayag ng Panginoon sa atin. At sa bagay na yon, hindi lang basta narinig natin, kundi meron siyang ipagagawa sa atin. Katulad po ng pinagawa o ipapagawa ng Panginoong Jesus dito kila Simon Pedro at sa iba pa. Okay, so yan po ang isang magandang balita sa umagang ito. Maraming salamat po sa oras nyo. Maraming salamat sa panunood. Maraming salamat po, nawa ay natututo po tayo sa ating pong Bible reading and meditation, sharing sa umagang ito na kung ano yung mga revelation ng Panginoon. Lagi po nating ilagay sa ating mga puso. Amen. So, to God be all the glory. Tayo po ay didako sa ating pong meditation. Inote po natin kung ano pong napakagandang verses ang ating pong nakuha. So, ayan po. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa buhay ni Sis. Ba't yun yung mga akala nila? Buhay Attorney Sunny, yan. Nandiyan siya.
Amen. So, praise God. Yan. Bro Jun, kamusta? Ayan, have a blessed day to you. Ingat ka lagi sa biyahe mo, sa napakasipag na taong ito. Purihin ng Panginoon. So, yan po. Praise God. Natapos na naman po ang ating pong Bible reading and meditation sa umagang ito. Ano po? At sa Diyos ang lahat ng papuri. Nawa, meron po tayong natutunan at meron po tayong natanggap sa araw na to. At patuloy nga na mas mabuti ang masunod ang kalooban ng Panginoon kaysa gumawa ng masama at namuhay sa pansarili lamang. So, yan po ang isang miracle na pwede po nating maranasan sa buhay natin. Na pag nasunod na po natin ang kalooban ng Panginoon, alam po natin na may experience natin ang Diyos sa buhay natin. So, salamat sa salita ng Panginoon na ating pong tinanggap sa umagang ito. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil sa iyong biyaya, Panginoon, ay patuloy, Ama, na kami nakatatanggap ng kapahayagan na mula sa iyo. Minsan pa, O Diyos, salamat sa pangunawa at kaalaman, sa karunungan na patuloy mo yung pinagkakalob sa amin. Nawa, O Diyos, hindi lamang po namin to nabigkas ang aming mga labi o narinig sa aming kabilang tenga at lumabas sa kabilang tenga. Lord, pagkus Lord God, ito po ang magiging daan upang sa ganun sa patuloy na buhay na to, Panginoon, ikaw ang Diyos na masunod sa amin, Lord. Maraming salamat sa gagawin mo sa buong maghapon, patuloy na ang katagumpayan, pag-iingat, proteksyon, aming pong maranasan, pagpapala mo sa lahat ng aming mapangailangan at patuloy, Ama, na iayos mo ang bawat buhay na ngayon ay magulo, Lord God, nawawasak, nasisira at nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari. Bagkus, Lord God, ikaw ang Diyos na manguna at maghari, Panginoon, at tunay nga, Ama, ikaw ang Diyos ng kaayusan, ikaw ang Diyos ng pagmamahal at nawa maghari ka sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa araw na to. Patuloy ko yung tinataas at pinagkakatiwala sa iyo ang pamilya ko, Panginoon Lord God, si Ensil, si Joanna, si Elena. Pagpalain mo ang pamilyang ito na iyong pong binuo, Panginoon Lord God. Nawa ang pananampalataya ay manatili, pagiging matatag at umaasa sa iyo. Ikaw ang Diyos na pagmula ng lahat ng bagay na aming pong pangangailangan sa araw-araw, lalo na po sa iyong lingkod. Lord, minsan pa, 10 ng aming pong mga both side family, Lord God, ang aming mga magulang, aming pong mga kapatid, ang mga bayaw, hipag, at mga pamangkin, Lord, patuloy na katagpuin mo, katukin mo ang kanilang mga puso, maranasan nila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na makagagawa sa kanilang buhay at patuloy na ang pag-iingat, proteksyon. Lord God, ilagay mo sa kanilang mga puso't isipan ang tunay na pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Wala nang iba, Lord God, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Wala nang iba, Panginoon, Lord God, at ikaw ang Diyos na masunod nga, Panginoon, sa bawat buhay po namin. Even ng mga relatives, mga kapitbahay, Lord God, at mga kakilala, Lord God, especially, Panginoon, Lord God, sa mga taong nakasalamuha at nakasama na po namin at nakapakinig na ng iyong salita. Lord, revive, restore sa mga taong huminto, nahinto, na busy sa mga bagay-bagay sa makamundong ito, Panginoon Lord God. Patuloy, Ama, na ikaw ang Diyos na magbalik sa kanila sa puso ng pagkilala sa iyo, puso ng pagtanggap sa iyo, puso ng pagsamba at paglilingkod sa iyo, Panginoon, puso na kung saan, Lord God, andun yung pagnanasa nila na ikaw ang higit na maranasan, higit sa ano pa mang bagay na ito, Panginoon. Lord, minsan pa, nilalapit po namin sa iyo ang lahat ng mga politiko na nasa kalagitnaan ng mga testing and trials, mga pagsubok na kung saan sinusubok mo ang kanilang mga kakayanan, sinusubok mo ang kanilang puso, ang kanilang mga motibo. Lord God, nawa, Panginoon, hallelujah, sa darating na election, sa lahat ng mga nagnasang tumakbo, Panginoon, bigyan mo ng nararapat na pag-iisip, Panginoon Lord God, katayuan, Lord God, sa kanilang magiging posisyon, Panginoon, magamit ito para sa iyong kalulhatian, hindi para sa mga sariling intensyon, sa mga sariling motibo, Panginoon Lord God, para mabumango ang kanilang mga pangalan, kundi pagkus Lord God, gagawa sila ng matuwid, gagawa sila ng makatwiran, gagawa sila ng may takot sa iyo, Panginoon. Nawa, minsan pa, Panginoon Lord God, patuloy mong pagharian ang bansang Pilipinas, pangunahan, Lord God, na magkaroon, Lord God, ng dangal, Panginoon. Hallelujah, especially, Panginoon Lord God, na ikaw ang Diyos na mag-lift up, Panginoon Lord God, sa bansang Pilipinas na ang bansang ito ay may takot sa iyo. Nire-rebuke namin lahat ng mga
drug user o mga drug lords, Lord God, lahat ng mga gumagamit ng mga bawal na gamot na kumakalat, Panginoon, na kung saan natututo ang marami. Lord, in the name of Jesus, wasakin mo ang lahat ng ito. Wasakin mo, Panginoon, Lord God, yung mga korupsyon, Panginoon, Lord God, sa bansang ito, even hanggang sa pinakamaliliit na katayuan na nagkakaroon ng ganitong mga pangyayari. Lord, in the name of Jesus, alisin mo, Panginoon, Lord God, ang ganitong mga sitwasyon ng mga pangyayari sa bansang Pilipinas. Lord, minsan pa, oh God, magkaroon ng takot ang lahat ng tao sa iyo, Panginoon, upang mailayo ang kanilang mga sarili sa paggawa ng hindi maganda. Lord, minsan pa, oh Diyos, hindi lang sa mga korupsyon, kundi sa kawalan ng karunungan sa iyo, kaalaman sa iyo, Lord God, na Panginoon, maibalik yung kanilang pagnanasa sa paghahanap sa iyo, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, sa lahat ng mga nakakaranas ng sakit karamdaman, healing upon healing, idapi mo ang iyong mga kamay, Panginoon Lord God, at i-declare ng iyong mga labi ng bawat isa ay pinagaling mo na. Ayon sa iyong mga sugat ang mga latay, Panginoon, lahat ng mga sakit ay pinagaling mo na nga, Panginoon. Kaya Lord God, tinatanggap namin at patuloy po namin tatanggapin ang kagalingan mula ulo hanggang paa na iyo pong pinaranas at ipararanas sa mga taong nangangailangan nito. In the name of Jesus, lahat, Panginoon, ikitagpuin mo upang makaranas ng kagalingan, kalakasang pisikal, Panginoon, Lord God, na magagamit sa pang-araw-araw. Long life, Lord God, good health, Lord God, at patuloy na pagpalain mo kami, Panginoon. Maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Maraming salamat sa ginagawa mo. Lord, we continue pray, Panginoon, lahat ng mga professionals, Lord God, na mga nakatapos ng mga degree, Lord God, na sila ay pinagpala mo, sila ay pinagkalooban mo ng kakayanan ng mga matapos at maging confident, Lord God, sa kanilang mga profesyon na kanila pong natapos, Panginoon, na ngayon, Lord God, nagagamit. Nawa sa pamamagitan ng ganitong mga pagpapala, maalala kanila, patuloy na kilalanin kanila at patuloy na magamit para sa iyong kalwalhatian at mapuri kanila, Panginoon, sa ganitong mga pagpapalang kaloob mo sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa oras na to, sa gagawin mo, Panginoon, na himala, Lord God, sa buhay nga, Panginoon, sa kanyang pag-apply sa DepEd, Lord, we claim in the name of Jesus na siya ay makakapasok, makapagtuturo, Panginoon, Lord God, at magagamit itong kanyang profesyon sa pagtuturo, Lord God, hindi lamang ng academic, hindi lamang ng mga aral sa school, kundi yung salita mo ay maipahayag sa kanyang buhay. Lord, I declare, Panginoon, Lord God, power. I declare, Lord God, wisdom. I declare, Lord God, hallelujah, anointing, Panginoon, sa kanya, na sa bawat paghahayo niya, sa bawat paglabas niya, Lord God, meron siyang ma-sharean, meron siyang taong mababahagi na ng iyong salita, sapagkat ang tunay nga na dahilan kung bakit kami nakapakinig, kundi para ipangaral din naman ang aming napakinggan. Kaya Lord, sa oras na to, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, hallelujah, sa mga churches, sa mga pastors, sa lahat ng mga leaders, sa lahat ng mga workers ng church. Lord God, paigtingin mo ang pananampalataya, paigtingin mo yung pagsisilbi, yung pagsunod at paglilingkod sa iyo, at patuloy na pagyamanin mo, Lord God, ang mga talento ang pinagkaloob mo sa bawat isa, dahil tunay nga, Ama, na ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Lord, sa oras na to, ang iyong sambahan na pinasimulan dito po sa amin, Panginoon, Lord God, pinagkakatiwala po namin sa iyo, lahat ng mga nakapakinig, lahat po ng nakasalamuhan na po at nakasama na po namin, restore, revive, and Lord God, we continue pray, Panginoon, open the door, Lord God, magkaroon ng bagong opportunity, privilege sa mga pamilya, sa mga tahanan, Lord God, idako mo kami, dalhin mo kami, Panginoon, at gumawa ka ng kaparaanan, ano man ang mga kadahilahanan, ano man ang mga paghihirap, ano man ang, Lord God, sitwasyon po namin, nawa, Panginoon, maghimala ka, Panginoon, at gumawa ka ng mga unexpectedly na hindi po namin sukat isipin, Lord God, na mangyayari. Lord, alam po namin, kaya mong gawin ang lahat, ng for nothing is impossible to you, Lord God. We continue pray, Panginoon, sa mga susunod pa na mga goals and mga plans, Lord God, especially, Lord God, yung pag-aaral ko po sa TNET, Lord God, sa po ng aking pong mga kasamang mga pastor na nag-aaral at patuloy na pinag-aaralan ang iyong salita. Minsan pa, Panginoon, palawakin mo, Panginoon, Lord God, at patuloy na
Ikaw ang Diyos na masunod at patuloy nga Ama na magawa po namin ang lahat ng mga ito, Panginoon Lord God, na amin pong natututunan para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalulahatian. Lord, minsan pa o Diyos, mag-aari ka, gumawa ka, nawa Panginoon Lord God, ang kapangyarihan, Lord God, ay dumalo sa bawat isa ng bawat kapahayagan na ipapahayag sa mga tao ay magkaroon ng rema at magkaroon ng conviction, magkaroon ng transformation, magkaroon ng breakthrough, Panginoon Lord God, magkaroon ng power sa kanila, Panginoon, na magtatransform, magbabago ng kanilang mga buhay, sapagkat ang sino mang nakipag-isa sa iyo ay siya ay bago na, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago nga, Panginoon Lord God. Kaya nawa mabuhay kami ng may bagong buhay na mula sa iyo, Panginoon, sa tulad ng lagi mong sinasabi na kami nga ay pinanganak na magmuli. We are born again, Lord God, sa espiritu, Lord God, sa puso, sa isip, Panginoon, at sa pamumuhay na kahit nandito kami sa mundo na mundong makasalanan na punong-puno ng mga nangyayaring hindi maganda, ngunit Lord, sa tuwing kami ay titingin at patuloy na magpo-focus sa iyo, marami kaming nararanasan na magagandang bagay. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo to provide our needs, Lord God. Salamat sa kanilang buhay. Balik mo to ng siksikliglig at umaapaw. Pagpalain mo, Panginoon Lord God, ang mga mapagbigay. Pagpalain mo, Pang Lord God, ang mga nag-aabot sa mga nangangailangan. Pagpalain mo, Lord God, yung nagiging daloy ng pagpapala at maging bukas pa ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga isipan na patuloy na magpagamit para sa iyong kalulahatian. Lord, sa oras na to, nire-review po namin, Panginoon Lord God, anumang mga hadlang, anumang mga gawa ng kaaway, anumang mga nagpumipigil o nagiging distraction, Lord God, anuman ang panlulok, ang pandidisip ng kaaway in the name of Jesus. Lord, sa oras na to, maghari ka, Panginoon Lord God, sa mga lingkod mo na humahayo sa iba't ibang mga lugar dito sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga bansa, Panginoon Lord God. Let it be, Panginoon Lord God, na ang iyong salita ay maipahayag with power and anointing, Lord God, conviction and transformation sa mga tao, Lord God, sa pamagitan ng iyong mga salita na may kapangyarihan na siyang ililigtas o makaligtas sa mga taong ito, Panginoon. Salamat sa buhay ni Ninong Milo na nagpapagamit sa iyo, Panginoon Lord God, na ngayon nasa Canada. Lagi mo siyang sasamahan, lagi mo siyang ingatan. Maraming salamat din sa buhay ni Chad, Lord God, na nasa Canada. Ikaw po ang Diyos na patuloy na magpala sa batang ito, Panginoon. Pagkaloob mo na sa kanya, Panginoon, ng kanyang makakatuwang, Lord God, ng kanyang magpapangasawa. Ikaw po ang Diyos na magdala, Lord God, kung paanong binigay mo si Eva kay Adan, Panginoon. Let it be na makita niya to, Panginoon, Lord God, at makatanggap niya to, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, ganyan din, Lord God, sa kabuuan ng prayer warrior, Lord God, ng Nueva Ecija. Patuloy, Ama, na pagkaisahin mo, andun yung pagnanasa, andun, Lord God, yung iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong gagawin. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa buhay na iyo pong patuloy na ipapagamit po sa amin para ikaw ay paglingkuran. Salamat po sa oras na to. Tinatanggap po namin ang mga pabor, tinatanggap po namin ang katugunan, tinatanggap po namin ang walang sawang pagmamahal mo na patuloy po namin naranasan. Salamat po. Ito po ang samo namin dalangin sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak ng Jesus Cristo, Diyos Espiritu Santo. Amen and 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 amen. Amen. To God be all the glory. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang batang maingay. Ito po, ano po? Ang batang maingay na ito, hindi po natin kung ano ang gusto. Yan! Say hi! Ayan, kasi habang nagsasalita ako, nakatingin siya sa akin, tapos gusto niya nang lumapit sa akin. So, ayan. O, yan. Hi! Bye-bye po! Bye-bye! God bless! God be all the glory! Ayun o, tingin ka dito. Ayun o, doon kasi na siya nakatingin sa lights. Ayun. Who's that? Bye-bye po. God bless po. Ang pag-iingat ng Diyos ay sumaating lahat at ang pagpapala niya ay maranasan po natin. God bless.